makita natin merong river doon sa Garden of Garden of Eden. Amen? At titingnan natin yan, ay merong nagpuplog galing doon sa River of God. Tinawag yan ng mga scholar na River of God. 4 rivers in the Garden of Eden. Okay, yung Gihon, yung Pishon, yung Tigris, at yung Euphrates. Yan. Yung land of Ethiopia, yung land of Havilah. So, yan yung description ayon sa binasa natin dito sa Genesis chapter 2. Okay? Now, punta ulit tayo sa ibang mga references. Amen? Kundi itong Wikipedia. Tingnan natin yung mga information na pwede nating makuha dito sa Wikipedia. Tinawag yan na rivers of paradise. Tinawag na the 4 rivers of paradise. There are 4 rivers described in Genesis chapter 2, verse 10 and 14, where an unnamed stream flowing out of a garden Eden splits into 4 branches. Yung Pishon, Gihon, Tigris, and Euphrates. Yung Hiddekel at saka yung Fra. These 4 rivers form of a picture of the garden that is popular in the Abrahamic region. Una ay yung Pishon. Pishon. Yung Pishon sa Hebrew ay one of the 4 rivers along with the Hiddekel or Tigris, Phera, Euphrates, and Gihon mentioned in the biblical book of Genesis. In that passage, a source river flows out of Eden to water the Garden of Eden, and from there divides into 4 named rivers. The Pishon is described as encircling the entire land of Havilah, where is gold, beryllium, and onyx stone. Yan. Yung Havilah naman, yung land of Havilah, ayon dito sa Wikipedia, ay refers to both a land and people. Pag sinabi mong land of Havilah, ito ay nagre-refer sa lupain at sa mga tao. In several books of the Bible, the one mentioned in Genesis chapter 2 verse 10 to 11, while the other is mentioned in Genesis chapter 10 verse 7. In Genesis 2 verse 10 to 11, it is associated with the Garden of Eden. Two individual names Havilah listed in the table of nations as descendant of Noah. The name also appears in Genesis 25 verse 18, defining the territory of the Ishmaelites. Extra biblical literature mention Havilah as the source of precious jewels used by the Amorites. The location of Havilah is debated. Pinagdedebatihan pa rin yung exact location na yan, with various scholars suggesting it may be southwest Arabia, or North Somalia. Yan yung mga sinasabi ng mga scholars. Kaya pinagdidebatihan nila yan. Okay, yan daw ay nasa southwest Arabia or North Somalia. Isang river naman ay yung Gihon. It's the name of the second river mentioned in the 2nd chapter of the biblical book Genesis. The Gihon is mentioned as one of the 4 rivers along with the Tigris, Euphrates, and Pishon. Issuing out of the garden that runs from a single river within the garden. Single river siya, nahati siya, nagkaroon siya ng 4 heads. The author of Genesis described Gihon as encircling the entire land of Cush. Okay? So, merong land of Havilah, merong land of Cush. Ano ba yung land of Cush? Cush or Cush, kapit na K. According to the Hebrew Bible, si Cush was the oldest son of Ham and a grandson of Noah. He was the brother of Mizraim,
si Put and Canaan. Cus was the father of Nimrod. Cus is additionally considered the ancestor of the land of Cus. Ancient territory believed to have been located near the Red Sea. Cus is identified in the Bible with the kingdom of Cus or ancient Sudan. Yan yung land of Cus. Another, mga kapatid, ay yung Tigris. Pangatlo. Ayun dito, it is the eastern or the two great rivers that define Mesopotamia. Yung isa, dalawa yan, yung isa, yung pang-apat, yung Euphrates. The river flows from Turkey, panahon natin, tinawag na Turkey, the south from the mountains of the Armenian highlands to the Syrian and Arabian deserts. It empties into the Persian Gulf. Yan daw yung Tigris. Yan yung makikita nyo sa map. Pang-apat naman ay ang Euphrates. Euphrates is the longest and one of the most historically important rivers of Western Asia. Kasama yung Tigris, together with the Tigris. It is one of two defining rivers of Mesopotamia. The land between the rivers originating in Turkey, the Euphrates flows through Syria and Iraq to join the Tigris in the Khat al-Arab, which empties into Persian Gulf. The Euphrates is 15th longest river in Asia and the longest in water in Western Asia, at about 2,708 kilometers or 1,700 miles, with a drainage area of 440,000 kilometers square. That covers 6 countries. So, sahon natin, ang pinakover ng River Euphrates ay 6 na bansa. Yan yung rivers of paradise ayon sa. Okay? Now, punta naman tayo sa ibang website. Okay? Merong isang website dito na mababasa natin ay meron siyang tanong dito. Are the rivers that come from Eden? Yung gumawa ng website na to ay pinakita niya dito na meron siyang rabbi na tinanong, okay, about yan sa 4 rivers na yan na binasa natin sa Bible. Okay? Dahil alam natin, ang Book of Genesis, ito yung tinatawag na Torah, yung 4 books na tinulat ni Moses. At ito yan ang Book of Genesis. Of course, kung magtatanong ka sa mga expert, magtatanong ka sa mga rabbi ng Jewish faith. Okay? Tinanong niya, isang rabbi, sabi niya, nung website na to, I was talking to a friend about the creation story in the Torah, yung Book of Genesis. And he made mention of 4, binanggit doon yung rivers, that stand out of the garden. Kasi rivers yun na nasa loob ng garden. Na nag-split into 4 heads. Sabi niya, he made mention of 4 rivers. Si Moses yung tutuloy niya. Kasi si Moses yung nagsulat ng Book of Genesis. Okay? Yung Torah. Do these rivers really exist? Ano ba yung 4 na rivers na yan? And if they do, we know their exact location. Alam ba natin yung exact spot? Nasaan talaga yung 4 rivers na yan? So marami siyang tanong, confirmation sa rabbi. Okay? If so, can we use the location of these 4 rivers to determine about the Garden of Eden? So para ma-locate mo ang exact location ng Garden of Eden, gagamitin mo yung hahanapin mo yung 4 rivers. So yung 4 rivers na yan ay nanggagaling yan mismo sa Garden of Eden. Na-split lang yan sa 4. Pero nasa loob yan ng Garden of Eden. Kaya para daw ma-trace mo, ay
dapat matrace mo kung nasan yung 4 na river na yan. Okay? Yan yung tanong. If so, can we use the location of these 4 rivers to determine the whereabouts of the Garden of Eden? So yan ang tanong. Saan ba ang Garden of Eden? Okay? Kaya kung gagamitin natin yung Bible, yung binasa natin, ay merong 4 daw na ilog doon na nahati sa 4. At yan ay nanggaling sa loob ng Garden of Eden na tinawag na rivers of paradise. Ano naman ang response ng Rabbi tungkol sa Garden of Eden? In this case, with many other aspects of the creation account in the Torah, the discussion regarding the 4 rivers is shrouded in mystery. Sabi, descriptions given in the Torah are rather vague, and there has been much debate throughout the ages regarding their exact identity. So hanggang ngayon, ang mga scholar, pati yung mga rabbi, ay meron pa rin silang mga debate sa mahabang panahon kung nasan talaga yung exact location ng Garden of Eden. So, wala tayong mabibigay na certainty na information na magkasabi ay nasa Baghdad, ba? Nasa Iraq, nasa Persian Gulf, nasa Mesopotamia, nasa Israel. Walang makapagbibigay ng exact o certain exact location ng Garden of Eden. Okay? So, meaning, sa mundong ito, walang certainty talaga na tayo makukuha. Maliban na lang sa salita. Ang salita ng Diyos ay hahayag sa tao, doon tayo makakuha ng certainty. Kaya, ito lang ang binabasa natin ng mga information, mga references. Pero, hindi tayo makakuha talaga ng certainty. Amen? At alam natin dito sa YouTube, ay maraming mga tinatawag na mga mapapanood tayo, mga documentaries, okay, ng mga videos, mga live videos talaga nakuha nila. Ang tayo basta mga certain information or exact information. At tulad ng mga mystery sounds, mystery cloud. May mga mystery cloud na makikita kayo sa YouTube, talagang nakita nila magiging mga sounds, nakakatakot na sounds. Kaya yung iba, ini-interpret niyan yun ay trumpeta galing sa langit. No, sir. Hindi tayo certain dyan sa ganyang information na may mga sounds na rinig na parang tunog ng trumpeta. Para lang. Pero you cannot have very certain information. Sometimes a message sa Bible. Sa Jerusalem, o sa Pilipinas, na mga nakakatakot ang tanong. Amen. Kita ko sa lang. Dahil kahit yung video niya, hindi niya alam kung saan galing yung mga tanong niya. Galing ba sa langit, galing ba sa lupa. Diba? Kaya hindi tayo basta magdadagdain sa message na yan yung mga trumpeta dahil yung 7th angel doon sa Book of Revelation chapter 8, hindi yan literal mga angel na may mga bilang trumpeta at pinapatunog. Pero na pag-sound ng trumpet ay nagawa sa chapter 23, meron talaga silang trumpeta doon, nagawa sa horn, pinapatunog nila yun. Yan ay memorial. Sa Revelation chapter 8, merong 7 trumpet angel doon, hindi yan literal na mga mayroon daw silang trumpeta na pinapatunog. Yan ay symbolic yung trumpets doon. Kaya hindi natin pwede ikunin yung mga videos na yan na napapanood natin, kukulit natin sa 7 trumpets. No, sir. Hindi certain tayo. Kaya maging dito, sa Garden of Eden, kung nasa ng exact location, walang certain. Amen? Certain lang natin, dahil tayo as believer, walang iba, yung Bible, ito message. Message, pag-i-interpret sa interpretation ng Bible.
Pero ginamit na messenger. So, ang anoint ng Ministry of Revelation 10:7, certain. Begin to serve. So, the Christian of God should be finished as he did to his servant, the prophet. Kung ano mga certain information. Amen? Pero dito sa ginagamit natin ng mga ano ay hindi tayo 100% certain. Pero mga ano, meron din na hindi certain. Kaya ngayon, tinanong dito kung nasaan ba, maging yung rabbi, ay hindi siya certain kung nasaan talaga. Amen? Na hanggang ngayon, yung discussion na yan, kung nasaan ba yung Garden of Eden, yan o, still within mystery. Maging yung four rivers mismo, kung nasaan talaga yung four rivers na yan. Okay? The Garden of Eden. Yan ang tanong. Yan ngayon ang tanong yan. These four rivers will flow forth from the Garden of Eden. Their identification should give us some clue as to the whereabouts of the garden. Yan kasi ang mag-iisip natin. Di ba? Kung ititrace mo yung apat na yan, nakikita mo sa mga yan, isang river lang yan at ang lupa niya sa Garden of Eden. Kung sa Bible mo titingnan. Eh para mag-trace mo kung sa Garden of Eden, identification should give us some clue as to the whereabouts of the garden. The problem is, however, there is no central location. Some central location from which all these four rivers flow. The Euphrates and the Tigris are in the northeast region. Whereas the two Nile rivers are the southwest. So mahirapan ka ng i-trace yan. Dahil mas na nagbabago na mga kapatid yung anyong lupa, yung itong nangyara sa punong bangkog. Amen? Well, the exact location of the Garden of Eden cannot be identified. We can feel that it is somewhere within this region. Yun lang. Somewhere within this region. Between the Nile River and the Euphrates. You can get information. Somewhere between the Nile River and the Euphrates. Yung ibang mga sources naman, some sources also for us to identify the location of the Garden of Eden exactly 32 degrees south of Jerusalem. Yung ibang sources naman. So hindi mo ngayon malaman sino ba yung exact sources dito. Yung ibang sources ay between the Nile River and Euphrates. Yung ibang sources naman ay nasa 32 degrees south of Jerusalem. So hindi nagkakasundo yung mga yung mga nag-aaral, yung mga researchers, di ba? Sa geographical location. Hindi sila nagkakasundo. Okay? So wala tayong certainty. Amen? Kasi nga, wala kang camera nung create ng Diyos ang Garden of Eden. Walang map matapos na likhain ng Diyos sa loob ng 6,000 years ang Earth. Wala nang perfect. Okay? Habang tumatakbo ang panahon mga kapatid, bago, changes. Amen? Habang dumadami ang tao, nagbabago ang mga boundaries. Ang boundaries Dahil dumadami ang human government. Pag nakita ng human government, magsiset sila ng boundaries. Pag sila ng mga boundaries ng mga kapatid. Diba? Kukunin lang sa amin to. Ang amin to. Amen. Kaya ngayon, yung sa boundary ng Makati at Taguig. Kasi ngayon yung boundary ng Taguig. Para ng Supreme Court na yung mga issues na yan pala ay yung Taguig ang tunay na pag-aari. So nadagdagan yung boundaries nila. Lumaki ngayon yung Taguig. Marami yung tao, nababago yung mga boundaries. Kaya, hindi na natin makikita exact competition
Amen. Dahil nagbabago sa pamamagitan ng pagtakbo ng panahon. Amen. Kaya maging yung first, yung unang world map ay na-invento yan o nagawa yan sa panahon ng 600 BC. Amen. So kung tapos sa 10,000 BC hanggang 9,000 BC, 8 BC, dahil nagbasa, inverter ang pagkabasa naman ng time. 8,000 BC, 9,000 BC, tama? Eh, 600 BC, nagawa ang first world map. So, napakalayong panahon. First world map. Amen? Kaya dito sabi niya, well, the exact location of the Garden of Eden cannot be identified. Kaya kung kayo ay mahilig manood ng documentaries, mahilig manood ng sa YouTube, kailangan meron din tayong pangalan. Tingnan din natin sa message, tama ba o mag-living ka. Kailangan meron pang pangalan. Itong niniwala kagad na ang Garden of Eden sa Pilipinas. Kaya si Adam ang Pilipino. Diba? Pag tingnan mo, kung sino pa nag-upload yan, sino? Si Boy Sayote. Sino? Boy Sayote. Mga vlogger, mga kapatid, gagawa ng mga interesting, nakakaiba, nakakatuwa, para yung mga viewers makatch up niya. Hindi yan live. Gagawa yan ng mga clippings na mga picture lang. Diba? Hindi pa live yan, no? Amen. Kaya mag-ingat din tayo sa din natin ng mga kukuha natin information dito. Kinuha natin sa mga website. Mga website na trusted site. Meron mga untrusted site. So, ang mga trusted site, yung Wikipedia. Pero, hindi yan 100% lahat ng information na inilagay nila dyan. Lahat ng information na nilagay nila dyan ay 100% truth. Ayan. Hindi mahalaga yung pa natin. Ang mahalaga itong mababasa natin. Diba? Kaya nga, kung hahanapin natin yung Garden of Eden, nasa data platform pa rin yan. Okay? Yung exact location cannot be identified. Ganun din sa mga napapanood natin sa YouTube. May mga sounds. No, sir. Huwag natin masyadong i-dovetail yan sa message dahil yan ay galing lang sa mga certain. Amen? Yung video, so yun, live video yun. Pero hindi natin kailangan kaagad may i-dovetail. Kailangan maunawaan natin mga kapatid mo sa message. Okay? Kaya nga, sabi dito, self cannot be detected. Our world does not mean it does not take up physical space. Ibig sabihin niya, hindi porke na hindi natin ma-detect kung nasaan yung exact location. Tama? Hindi na-discover ng tao. Sa location talaga, hindi napuntahan. Mismo talaga yung spot na yan, yung exact spot na yan, hindi naman nangangahulugan na wala talagang physical space. Okay? Kasi, sinabi ng Bible, hindi lang ito mapatunayan kung nasaan napuntahan ng tao. Pero it doesn't not take up physical space. Ibig sabihin, yung Garden of Eden, ito ay space of land. Parcel of land na ginawa ng Diyos doon sa loob ng Eden. Sa loob ng Eden, sa eastward, naglagay ang Diyos doon ng garden. So, kung hindi man ito na-discover, napuntahan, napasok ng tao hanggang sa ngayon, sabi niya, the fact that the garden itself cannot be detected in our world does not mean that it does not take up a physical space. It exists on a higher plane of reality. Nag-i-exist talaga. Realidad yan. Alam natin, isa lang naman talaga ang Garden of Eden.
Bakit nilagay mo sa title mo, two Edens? Sinabi ko, two Edens eh. Two Edens. Kailangan, kung message believer tayo, babasa kasi tayo ng message. So, karamihan sa end time, hindi nila na maintindihan yung two Edens. Dahil, hindi nila nabasa. Kung hindi nabasa ng mga believers, dapat yung pastor, nabasa niya. Hindi rin nabasa ng pastor. So, hindi na ipangaral itong two Edens. Kaya tanong ko sa inyo, meron na ba kayo narinig ng mga preacher sa buong mundo? Nangaral ng two Edens? Meron. Si Brother Branham. Pero dahil hindi nga yan nabasa, hindi yan napakinggan, hindi yan interpret sa mga churches. Meron pa natin interpreta. Pero, in a physical space, in a physical reality, isa lang talaga yung Eden. Ang Garden of Eden, maging Eden. Isa lang yan. Kaya tingnan natin. The Garden of Eden. Ano yun? It is two different places, two different spot. Di ba ang ibig sabihin ng propeta? Yung Garden of Eden na isa, yung original, saka yung isa pang binabanggit na Satan's Eden. Bukod pa ba yun? Na two Edens. Yun ang dapat na magawa. Kasi, i-apply mo yan sa buong mensahe. Okay? Meron tinatawag mga kapatid sa literature na spiritual standpoint. Hindi na manamaan niya pag sinabi ng spiritual standpoint. Meron din tinatawag na literal standpoint. Okay? Kaya pagka in-spiritual standpoint, kaya na, alam mo na hindi yan literal standpoint. Pag sinabi in literal standpoint, alam mo yan, hindi yan apply in spiritual standpoint. Spiritual sense. Okay? So, kailangan talaga natin ng dagdag na kaalaman. Sa tinatawag na mga words. Ang words. Ano yung word? Ano yung word? Ano yung original name ng word? Ang word kasi English eh. Logos sa Greek, yan ay logos. Sa English ay word. Sa English, logic. Kaya kapag gumamit ka ng word na logic, hindi mo masama ang logic. Ang mga end time lang, nag-iisip, kapag sinabi mong logic, hindi mabuti. Iniisip niya pag ang logic, ay masama. Sa word of God. Ay Middle English term. Kinuha niyan sa original na logos. Kaya ano yung logos? Pag logos, gusto natin yun. Pag logic, ayaw natin. Tawag sa ganun tao. Diba? Pero gusto mo logos. Eh, galing nga niya, dinarag yan sa original word na meron kang logos, meron kang right understanding ng bawat salita. Ha? Kapag meron kang mabuting pag-unawa sa bawat salita, kasi may mga salita na hindi mo pwedeng i-apply lahat. Isang salita, isang word, hindi mo pwedeng i-apply sa spiritual standpoint. Sa literal standpoint lang yan, katulad ng, kaya ka na example. Yung word na millennium, logos yan, word, millennium. Millennium is 1,000 years. So yan ay, literal standpoint, yan ay time. Hindi mo pwedeng ilagay sa spiritual sense yan na I am in the millennium. Kaya meron tayong spiritual millennium. Nasa millennium ako. No, sir, hindi tamang paggamit ng words. Hindi tamang paggamit ng words. Kaya wala kang mababasa ng spiritual millennium. Mga Pilipino lang ang gumagamit dito sa entry niyan. Ang rapture. Rapture sa English ay caught up. Diba? Sa ibang lingwahe, raptura. So,
So, hindi mo pwedeng i-spiritual yung tinatawag na caught up. Walang spiritual rapture. Yan ay literal standpoint. So, may mga salita na pwede mo siya in-spiritual standpoint, in-literal standpoint. Pero may mga salita na hindi mo siya pwedeng gamitin in spiritual standpoint. At it's 1,000 years. Nasa 1,000 years na ako. Nasa millennium na ako, spiritually speaking. So, kung gusto mo maging teacher, dito sa end time, gusto natin na maging teacher. Kung gusto mo maging teacher, dapat magtakas ng logic mo. Yung logic ay yung word, yung logos. Naiintindihan mo ang bawat salita. Ano yung exact meaning at saan na ginagamit yung salita na yan. Kaya katulad ng millennium, hindi mo pwede ilagay yan ng spiritual. Nasa spiritual millennium na ako. Ito ay spiritual rapture na. So, hindi ka pwede nakakita ng ganyan mga words in spiritual sense. Kasi lang na ayan sa literal standpoint. Amen? Sino sa Bible na na-rapture spiritually? Sige. In time lang siya sabi niya eh. Spiritual rapture na kami. Mga Pilipino lang yan eh. Kaya nga natatawa ng mga Amerikano. Pumunta dito. Galing sa Fairborn community. Nangaral sila dito. Sabi niya, mga Pilipino, magaling gumating ng words. Sabi niya, spiritual millennium is 1,000 years. Pakamot-kamot ko ng school na yun. Dahil yung mga Pinoy, gumagamit ng salitang English, kasi sila nga yung Amerikano, lingwahe nila, hindi nila ginagamit ng spiritual millennium. Pero yung pagdating sa Pilipino, yung salitang English na millennium, ginagamit nila sa spiritual. Na yung kanilang sariling wika, hindi nila ginagamit yan. Spiritual sense. It's 1,000. Kaya, yung mga Pilipino, may sariling pag-nagamit. Kaya, kung gusto ko share, ingat ka kasi yung buhay nila yan, yung ito na, tatanungin mo ba sila sa sariling lingwahe? Gagawa ko ng lingwahe, spiritual millennium. Wala nga ganyan salita sa spiritual millennium. Pero pagdating sa Pinoy, may spiritual millennium. Tapos pag tinawag na tanga, magagalit. Diba? Gusto kasi nila, parang, hindi nakapagpapos. Pero si Mr. hindi man nakapag tapos ng high school, hindi nakapagpapos. Musikong nag-aral, yung babasa, may library sa bahay yan. Hindi yan ang walk ka, ng mga presentation sa mga tinatawag ministerial meeting. Pero yung mga pastor dito, masipag yung ministerial meeting, na ayaw, ano yung mensahe na may president, palalabasin nila galing sa pag-aaral. Pero pinag ka lang sa isang pastor, ano present. Yan sa end time, kaya lagi may mission meeting. Para i-inform nga naman yung mensahe nila. Di ba? Kaya nga, oh, narinig yun. Kapag may narinig sa nakakaibang title, The Great Divine. Ang Great Divine sa mensahe. Meron, hindi mo lang nabasa, hindi lang nagpuro siya. Hindi mo nagbasa yung ang Great Divine. Ang Great Divine yun. So, ang Great Divine. Diba? Pero, sa TNT mo yan, unang marinig yung message ng Great Divine. Sabi mo iyon sa message. Kaya ang TNT, hindi mag-preach yan, wala sa message. Kaso, dito mo lang marinig sa TNT, mga never heard. Mga hindi mo narinig sa mga simbahan na yan. Yan. Pero sa mensahe pala, katulad nitong two Edens. Okay. So, ang mga ginawa natin information pamagitan ng search engine na Google. Okay, yan yung sinabi sa mga website mo, mga trusted site na yan. Natatawagin mo mga trusted site. Okay? Yan. Dahil walang certainty, punta tayo sa certain.
certain para sa akin, message. Okay? That is the Garden of Eden. Tayo doon, sa messenger ng Revelation 10:7. Yung lalaki ko. Yan ako certain. Hindi ko makakalimutan yan. Hindi ko makakalimutan. Yan ang sinabi ng 10:7. Diba? So, ano ko nakikita? Kung messenger, Revelation 10:7. Doon sa, nasan ba ang Garden of Eden? Kasi wala nang definite eh, na may bibigay eh. Magkakaiba yung account. Yung mga pag-aaral ng mga sources. Oh, and tingnan natin sa message ngayon. Okay, ano tayo sa message? Tayo sa message, diba? Ano naman natin sa 5, o mas 9, na binigay niya ng pagkakot na Satan's Eden. So, yun palang may idea na kayo. Bakit sinabi niya na two Edens? Tama? Merong God's Eden, merong Satan's Eden. So, sa title pa lang, kaya pala, merong sinabi ang propeta na two Edens. So, hindi na tayo mag-wonder. Sinuwa din, Father Joke. Ngayon po nang narinig mo yung Edens na yun. Ang kasi kayo, hindi ko narinig ng chance. Ang mga pastor, ngayon po narinig ka na. Pagbagat. Diba? So, ito na, Satan's Eden. Sahin natin yung Satan's Eden. Sabi niya sa paragraph 41, finally, when he got obeyed, nagawa niya na lahat. Finally arrived with its headquarters on earth. So, yung earth, meron siyang headquarters. Yung headquarters na yan, nasaan? In a beautiful spot, laying east of Eden. So, meron isang Eden. Isang malaking Eden. Portion of land. Eden. Is not south. May ba tayo lang, ang tawag doon, yung compass. Nasa east. Nasa east. Ano sa kaliwa? Pa. Alam sa akin, nasa kaliwa. Sabi dito, yung north paas. Pa. South. Okay. So, yung Garden of Eden, laying east of Eden. Nasa east. Okay. Sabi niya, God made the world's headquarters. Saan daw? In the Garden of Eden in certain si Mati Bata. Hindi mo na alam, panimulaan ko, yung mga binasa natin yung resources na nasa Iraq, di ba? Nasa, nasa Jerusalem, nasa kung saan, di ba? Mas paniniwala ako. Lahat tayo, hindi tayo magbibigat. Hindi na sa kanya, hindi na sa kanya. Di ba? Sinabi ng propeta, God made the world's headquarters in the garden. And okay, ano na kaya nasabi ng Egypt? End of the garden was the headquarters. Okay? Now, we will notice the earth. Sino natin yung earth? Earth. When God had it under control, of course, siya yung Diyos na gumawa niyan eh. Siya yung creator eh. Bakit kailangan sabihin niya na under his control? Dapat, hindi na kailangan sabihin na under his control eh. Tama? Dapat siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Almighty God. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Dapat, hindi na kailangan sabihin na God had under control. Bakit sinabi pa ng propeta na God had it under control? Now, when God had it control, not when God pa. Ibig sabihin, may panahon na under control ng Diyos yung earth, yung Eden, yung garden.
Okay? Bakit? Kasi nga, when Satan took over, anong tinok over niya? Ano take over niya? Hey, full earth. Kasama ang, bakit? Saan ba nagsimula? Nasaan ba si Satan? Wala sa labas ng Eden. Kaya, yung pag-took over ni Satanas ay nagsimula sa loob ng Eden. Hindi sa labas ng Eden. Nag-took over si Satan sa loob ng Garden of Eden. Kasi siya doon yung isang puno nasa gitna ng halamanan na sinabi sa kanila ng Diyos na huwag tatapusin. Dahil sa oras na kayo kanina mamamatay. Yung tree of knowledge of Eden. Satan, in the form of the serpent. Kaya, nagsimula yung pag-took over ni Satan sa loob din ng Eden, hindi sa labas. Kaya, when Satan took over, by rejecting the Word of God, sino yung nag-reject ng Word of God? Yung pinagkatiwalaan niya na children. Kasi ang under control, Diyos, ibinigay niya ang control sa tao. Yung Adam and Eve. Sila na yung minor God of the earth. Ibinigay niya na minor God of the earth. Sila na nag-control ng earth, binigyan niya pa ng free for agency. So wala na sa control ng Diyos. Yung garden ng mundo. Kasi ibinigay niya sa tao, kaya Adam and Eve, yung control. Yung tao, hindi robot, dahil binigyan niya ito ng free moral agency. So, nasa desisyon na ng dalawa kung paano nila pag-end. Ngayon, God, one time, ayun na, isang panahon. Kaya nga sinasabi ko, bakit ba sinabi ko paano ba God? Under control. Eh, siya nga yung creator niyan. Kasi nga, God, one time, earth under control. May isang panahon na yung earth. So, ibig sabihin, may panahon na yung control ng Diyos. Kailan nawala sa control ng Diyos? When Satan took over by rejecting the word of God. Nagkatiwalaan yung children na siya ng minor God of the earth, na may free moral agency, na may control na ni-reject ang word of God. Kaya na-control ni Satan ngayon ang Garden of Eden, Eden, the whole earth. Kasi baka isipin natin sa labas na ng Garden of Eden, hindi. Nag-start lahat sa loob ng Garden of Eden. At kailan, pumasok din, nagsimula sa Garden of Eden. Kaya nga, ang Genesis ay seed chapter. Okay? It took God 6,000 years. It take him that too long. Kasi nga, ang 1,000 years ay isang araw lang dito. Paano na araw na lang in-create ang earth? Heaven and earth. Ano? 6,000 years because we were taught that one day in heaven is 1,000 years on earth. And it was 6,000 years or 6 days that God filled earth. 6 days lang. Kaya tatapos natin lagi yun. Ang Diyos ay nagkaan pa ng isang araw bago siya dumating. Tandaan nyo, 1,000 years yan. Kaya hindi tayo pwede o malapit na ang Panginoon. Titigilin mo na yung pagtitig ng mundo. Wala tayo magtrabaho. Wala tayo mag-aral. Kaya na yung mga signs. Paano kung may isang araw pa nilaan ng Diyos? 1,000 years yan. Wala naman tao nakakabot ng 1,000 years. Hindi ka na kung naka-80, 88 ka. Kung nag-years ka. Amen? Yeah. One day, in heaven is 1,000 years on earth. Which is, it was 6,000 years or 6 days that God built earth now. So, God 6,000 years to establish. So, kailangan pa ng 6 days o 6,000 years ang Diyos para i-establish na yung earth. Okay? Ano ang kalagayan ng earth? Plant it with good seeds. Lahat ay mabuting bibig. Walang bad seed doon. Diba? Everything after its kind. Walang wrong seed. Lahat good seed.
everything must come forth of its kind. Pag may seeds, we're good. Walang wrong seed dyan. Nung in-establish niya ang earth. So it must bring forth after its kind. So kung lahat yan ay good seed, ano i-bring forth niya? Seed. Wala, hindi nagtanim ang Diyos. Hindi ang nagbigay ng bad seed. Lahat yan, mga kapatid, ay good seed. Okay? Sa loob ng 6,000 years. Tapos yung mga hayop naman, the lion and the wolf fed together. And the Lord laid down with them. Ano yung lion at wolf? Baka ay magkasama. Pati yung mga lamb laid them together. There was no evil. It was perfect peace. Perfect harmony. Yan ang kalagayan ng first Eden. Everything in perfection. And when God had it under His control, yung nasa control pa ng Diyos, yan ang kalagayan. He had this world. He had all in operation. So ang all in operation, mga kapatid, nasa control ng Diyos. He had everything coming, everything eating vegetation. Not die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing. It was just perfect. Yan ang first Eden. Okay? And over it all, He placed His beloved children. Yan ang sinasabi ko, nilagay na ngayon yung kanyang beloved children, Adam and Eve. His son and daughter, a husband and wife, para ano? So, sino ngayon ang may control na ng whole earth? Ng Garden of Eden, ng whole earth. Sino na? Okay? Ibigay na yung control, ipinasa na. God was satisfied and He rested from His work. Satisfied na yan. Lahat ng gawa niya, good, mabuti, ng anak ng Diyos. Satisfied siya. Ang Diyos ay rested. Ibig sabihin, nag-stop sa creation. Hindi yung natulog. Sabi rested, isipin natulog, umupo, nagpahinga. Stop. Tigil na. Yun ibig sabihin ng God is rested from all His work. Kailan? Pag-ipait mo pa. And hallowed the 7-day Sabbath for Him. Because God looked over, tinignan niya, after He had been 6,000 years in molding, fixing it out and making it to come into existence and put the mountains up and make the volcanoes push the mountains up and the things that take place in eruption, blind it up and fix it that way. It was a beautiful place. So nakita natin yung earth, meron palang evolution. Meron munang tinatawag na mga put the mountains up. Merong volcanic push para yung mountains up. Kaya may mga maraming butak na dito dahil ipinus yan ng volcanic. Sumabog ang mga vulkan. Ayan, no? And the things that taking place in the eruption. Dapat, drive it off in fixed way. He had it. And pagkatapos, it was a beautiful place. Kasi kung patuloy pa rin ang volcanic eruption, hindi yan beautiful place. So, ngayon, isang panahon, 6,000 years habang binomold ng Diyos, sa loob na merong volcanic eruption. And after that, mga kapatid, nating yung tinatawag na 7th day, tumigil ng Diyos. It was a beautiful. There was nothing like the great paradises of God. Plural. Hindi lang yung Garden of Eden, hindi lang yung Eden ng paradise. Hindi yung the whole earth, tinawag yung the great paradises of God. In the great dinosaurs, and whatever more. Kaya, yung great dinosaur, hindi yan in between ng Genesis chapter 1, verse 1 and 2, na gaya ng turo ng mga entry. Sa pagdating ng verse 1 and verse 3, chapter 1 ng Genesis, nandun yung dinosaur. Kasi parang daw, gumawa ng eksperimento ng mga hayop, kaya nagkaroon ng dinosaur. Hindi ang Diyos yung gumawa. Kasi sa takas daw, pinervert ito yung mga hayop, kaya nagkaroon ng dinosaur. No. Ito ang sinabi ng propeta dito sa Satan.
Kaya nang mabasa yan, biglang nagbaliktaran ng mga pastor noon. Nasa Eden pala yung mga dinosaur. Wala pala sa in between ng chapter ng First Chronicles. Eh, nung hindi pa nababasa namin yan, yun ang tinuturo sa akin. Si Satanas daw ay dahilan, bakit nagkaroon ng dinosaur? Hindi nung nabasa yun. Unang itong binabasa natin sa dito. Amen. Hindi nila nabasa na meron palang itong Edens. Kaya yung mga great paradises of God, and the great paradises of God, and the great dinosaurs, plural, and whatever more, pulling through it, and the great animals, yung mga malaking hayop po, no harm in them. Para silang mga gentle as little kitten, yung mga great dinosaurs. They were just as gentle as a little kitten. They had nothing at all, no sickness. Mga dinosaur, hindi nagkakasakit. So, no one disease, the earth. Wala. Yan ang kalagayan, mga kapatid. Amen? What a place. Nais ba natin kung bibigyan tayo ng wish? Sino yung wish? Isang papalit tayo doon sa lugar na yun. Yung the great paradise of God. Dahil dyan, mo kailangan ng vaccine. Hindi mo kailangan ng Medicare, Medicare, MaxiCare. Hindi mo kailangan. Amen? Dahil dyan, mga kapatid, no sickness na to. No disease, germs on the earth. Diba? Yung great paradises of God na yan, i-restore na. Hindi niya papalitan another earth. It is the same earth. I-restore niya lang ang original state condition ng earth. Babalik tayo sa ganyang kalagayan. Okay? Tawag dyan ay restored Eden. Yung original Eden. Kasi meron ng second Eden. Yung second Eden. Tingnan natin. Kanina, nabasa natin, anong ginawa ng Satanas? Yung Satan took over. Ano took over niya? Harden. Eden ng buong mundo. Kasi lahat nagsimula sa loob ng Eden. Hindi naman siya nagsimula sa labas. Kaya kailangan, sabihin mo, sa loob ng garden. Yun ang tinake over niya. Sa loob ng garden. Diba? Kaya, na-took over din ng Satanas. Okay? Doon nagsimula yung death. Okay? Yan. Ang ibon naman. The great birds, mga malaking ibon to. Swinging from tree to tree. And Adam could call them by the name. Natawag ni Adam sa mga pangalan. Hindi naman sila doon sa siya ni Adam. Ano? Parang tinakausap si Adam ng mga ibon. Yan o. They would fly up on his shoulders and go to him. And what a place God had. So kung meron kayong one wish, sigurado ko, ito na yung wish nyo. Restore original state condition ng Eden. Diba? Huwag na kayong magsabi sana makarating ako sa Switzerland. Sana manalo ako sa loto. Sana bigyan ako ng Elon Musk ng 1 billion. Diba? Ito na yung wish nyo. Kung bibigyan kayo ng isang wish. I-restore tayo sa ganitong original state condition. Yung wonderful place God had. He had everything under control. Tama? And he turned man over in the Garden of Eden on a premarital age. He say, son, it's yours. Yun na to. Kayo na may control. Tapos, may kadayaan sila kung paano nila kontrolin kasi binigyan sila ng premarital agency. So, hindi sila ginawang robot ng Diyos.
Sinabi lang sa kanila, lahat ay pwede nyo kainin, maliban lang sa isang puno na nasa gitna din ng halamanan ng Eden na pagkakilala ng buti sa mga. Dahil sa araw na kainin nyo, kayo mamamatay. Yun lang ang binigay na puno. At pwede nilang gawin. Diba? Pero dahil nga, yun ay utos, no, binigyan sila ng free moral agency na labag nila. Kasi may sarili silang will. Hindi sila ginawa ko. Amen? Yan ang kalagayan ng Garden of Eden. What a beautiful, beautiful place. God was so satisfied till he just went back and rested from all his work. Everything was perfect. All the seeds were perfect. Walang wrong seed. Walang deformed seed. Walang serpent seed. Tama? Walang serpent seed doon. Kasi everything was perfect. All seeds were perfect. Everything was in perfect condition. So, wala pang serpent seed. Wala pang wrong seed sa loob ng Garden of Eden. Tama? Saan ba naitanim, mga kapatid, ang wrong seed? Saan naitanim ang serpent seed? Sa labas o sa loob ng Garden of Eden? Saan naitanim? Both spiritual and natural, saan naitanim sa tanas? Serpent seed. Nasa loob ba ng Garden of Eden? Nasa labas? Nasa loob pa rin. Hindi sa labas. Kaya, masabi ko na natin na everything was perfect. Tumatay ko sa tanas ng Garden of Eden. And when he wanted to little rest, ano ang ginawa? His enemy sleep in with deceit and took it over. Sa pamagitan ng ano? Misinterpreting his program to his children. Misinterpret ni Satanas yung programa ng Diyos para sa kanyang mga anak. Sa ng Garden of Eden eh. Ginawa ni Satanas doon sa loob ng Garden of Eden, misinterpret niya yung sinabi ng Diyos. Kaya ano? But the enemy is slipped in, nakapasok. He is slipped in. The enemy of God slipped in and misinterpret the word to Eve. Yun yung programa ng Diyos, yung word of God. Kay Adam and Eve. In-interpret niya. Sa loob mismo ng natin. Ganon din sa panahon natin. Yung message, yung word, mini-misinterpret sa loob ng simbahan. Sa pulpito. Mga pastor, mini-misinterpret ang word, 7 seal sa loob ng simbahan. Ano ang 7 seal? Ang 7 seal ay 1963. Bumaba ang object of worship. Kaya yung mga anghel tumahimik kasi wala na yung object of worship doon. Wala na silang worship. Bumaba na 1963. Kaya nagkaroon ng katahimikan. So kailan yung silence 1963 hanggang kailan? Sa panahon natin, 2023. Nasa ng 7 seal? Nasa loob ng 6 seal. At tulad din sa Garden of Eden, it slipped in. The enemy of God slipped in. Saan? Sa loob ng Garden of Eden. Misinterpret niya ang word. Ganon din yan. Sa mga simbahan, misinterpret ang message na pinaniniwalaan ng mga message dito. Amen? Now, he, by this fall, sino yung he dyan? Kaya ito, patutunayan ko yan, pag nakakapagbasa, hindi mo maalam kung sino yung he dyan. Kaya kailangan mo ng basic logic. Sino yung he dyan? Kung may reading comprehension ka, sino yung he dyan? Now, he, by this fall, it has took over and possessed the Garden of Eden. Sino yan? Satan, serpent. Diba? Himself. He took it over and now he has had 6,000 years of deceitful rule. So after ng 6,000 years, another 6,000 years nag-rule. Kasi kailan nagsimula
Doon si Satanas. Nag-rule na siya. Saan nagsimula yun? Sa loob ng garden. Na-took over niya. Na-deceive niya yung God's children. Saan? Sa loob din ang Garden of Eden. Hindi sa labas ng Garden of Eden. Nasa loob ng yari. Baka niya nadaya yung children. God's children. Because they were based on free moral agency. Act any way they wish to. And believing that they would act right. Ganon din ang mga believer. Kala nila tama yung ginagawa nila. Pastor, I hate you. Si Pastor, I hate you. Diba? Believing that they would act right. Fasting, they would act right. Then, they come with a wrong. Ganon din sa mga false teaching, mga false doctrine. And sold their birthrights as Esau did. Amen? Kapag may mga false doctrine, misinterpreted word na, bawat selyo, may 6 seal. Nasa na 7 seal? Nasa loob ng 6 seal. Bakang ibig sabihin, bawat kapanahon, bawat ages, may mga persecution. Sa Ephesians, may persecution eh. Ano? Anong sabi ni Pablo? May brothers in tribulation. Pero hindi silang great tribulation. Kaya hindi mo pwede sabihin, Ephesians, may 6 seal. Kaya ang sabi, bawat selyo, may 6 seal. Amen? Kaya pag wala kang logic, yung tao na nakikinig sa iyo, may tamang word, may tamang logos, may tamang logic, nagsasabi nito, bawat selyo, may siksil. Ilang selyo na yan. Pagbukas mo ng selyo, may another selyo pa. Kaya ang end time, pag sinabing first seal, white horse rider, saan mo napasa yan? First seal, white horse rider. Ini-equate nila yung selyo sa white horse rider, no? Under the mystery of the first seal. Yung white horse rider. So, kailangan, saan mo yung unang selyo? Under that, may mystery. Ano yun? So, ang mystery under the first seal ay white horse. Hindi sinabi na unawa, sinabi first seal ay equivalent to white horse rider. Hindi gano'n. Kaya kailangan mo ng talaga. Kaya mahirap maging T-A-N-G-A. Narinig mo lang, yun din ang sasabihin mo. Kasi gusto mo maging teacher. Narinig mo mali. Gusto mo maging teacher, mali din. Ipapasa yan. Kahit pa sa simbahan na yan, pagdating mo, kayo ka ng simbahan, yung pa rin. Dalawa pa rin yung balik unawa sa pinanggalingan. Di ba? Kaya kailangan, meron tayong good logos, meron tayong good logic. Eh, huwag tayong parang mga luko-luko na takot sa salitang logic. Logos yun sa original word. Sa Middle English, tinawag na logic. Pag logos, gusto nyo. Pag logic, ayaw nyo. Anong tawag yan? NGA. Diba? NGA. Gusto mo, logos. Pag logic, ayaw mo. Mga Middle English, kinuha nila ang kanina. Tinawag nila ang logic. Okay? Kaya, ano nangyari? Nanalo si Satanas. And Satan won it. Anong pinanalunan sa taas yan? And he took it over. Ano na took over niya? Garden of Eden. Si Eve. Si Eve. Kaya si Eve, ano, tinawag na Satan's Queen. You know, saan naging Satan's Queen si Eve? Sa labas ng Eden o sa loob? So kapag sa loob ng Garden of Eden, doon siya tinawag na Satan's Queen. Kasi Satan ay nasa loob ng Eden. Kung nadaya siya,
Tinawag siyang Satan's Eden. Ano ba ang ginawa? Ano ba ang ginawa ayon sa message? Punta sa isip, ano ang ginawa? Nagkaroon ng sexual intercourse. In literal standpoint. Kaya nagkaroon ng binhi ng serpente sa womb. Sa womb ni Eve. Nasa labas. Nasa labas o nasa loob ng Eden. Nasa loob. Kaya Satan won it. Natamnan niya ng wrong seed. Si Eve sa loob ng womb ni Eve nakapagtanim si Satan, o serpent, yun din mismo sa loob ng Eden. So Satan won it. Nadaya niya yung God's children. And he took it over. Kaya nga, and he's had 6,000 years to build up his Eden. Sino yan? And he's had 6,000 years to build up his Eden. Sino yan? So, pag wala kang tinatawag na tamang pag-unawa sa pagbabasa, marunong ka na magbasa, pwede mangyari yun, pero hindi mo na yung binabasa mo. Ang Diyos yan. Yan. Kasi yan, 6,000 years binuo ng Diyos. Ang Diyos yan. Sa tanas yan. He's had 6,000 years to build up his Eden. Katulad din, as God had 6,000 years to bring his Eden to place. So kung 6,000 years binuo ng Diyos, ito tanas din 6,000 years. Pero ang tanong, magkaibang Eden ba yan? Magkaibang lugar ba yan? The same little spot is in Eden. Yung isa ay spiritual standpoint, ay literal standpoint talaga. Kaya sa susunod na series, babasahin natin yung God's power to transform para maunawaan natin. Pero, dadaanan natin ng konti yan. Okay? Kaya, and Satan won it and he took it over. And he's had, sino yan? Satanas. And he's had 6,000 years to build up his Eden. Ibang Eden pa ba yan? Doon sa Eden na sa loob? Isang Eden din yan. Walang dalawang Eden. Hindi, dalawang Eden ang hahanapin ng tao. Hahanapin nila yung Gardens of Eden. Hahanapin nila yung Satan's Eden. Diba? Lalo silang makakaproblema. Hindi nga nila makita yung God's Eden. Okay. Tapos may Satan's Eden na pa silang hahanapin. Sigurado, kung nasa matinukang state, hindi mo hahanapin yung Satan's Eden. Hanapin mo yung God's Eden. Diba? Kaya yung isang Eden, mga kapatid, at yung original Eden, ito lang ang tinutukoy naman. Nasa loob ng garden. Okay? Hindi natin naiintindihan yan until now. Ngayon lang natin nakita. Diba? Yung Satan's Eden pala, bago mo dalhin, mga kapatid, dito sa panahon natin, na itong mundo ito, yung mga simbahan, yung mga denomination, dalhin mo muna yung Satan's Eden. Hindi mo sa natin. Dahil doon nagsimula lahat. He won it and he took it over. Now establish his own Eden in this earth. Sinabing in this earth, kasama ang Eden o hindi? Kasama yung gagawin ng Eden sa loob, kasama. Okay? God's Eden was established in righteousness. Satan's Eden established in sin because it's Satan is sin. So, tama ba yung title natin? Bilang. Satan's Eden, isa. Satan's Eden, dalawa. Kaya ang title natin ay ano? Eden. So, logically, tama tayo. Pero hindi lang logically. Kundi pati letra por letra. Okay, basa. Basa natin yan sa God's power to transform. Sa message pa rin. Consider these two Edens. So, letra por letra talaga. Hindi lang logical thinking. Nabibigyan ka ng 1, 2, 3. Pero meron talagang letra por letra. Kung hahanapan tayo, letra por letra rin. Hindi siya gagamit ng nabasa message na title. Kaya tinawag yan The Message Tabernacle. Kaya nakita niya yung logo sa baba ni Bati Banhang.
Ibang naman ang nangangaral sa loob ng The Message Tabernacle ngayong araw. Dahil hindi tayo kumukuha ng mga title o mensahe na wala sa sinabi ng message. Kaya tinawag na The Message Tabernacle. Amen? Kaya hindi yan coincident lang na nabuo The Message Tabernacle. Amen? Kaya natin patunayan na hindi lang logo tayo. Kundi kaya natin patunayan, yan ay message. Kung gusto mong makapasok sa message, amen, isa sa ginamit ng Diyos ay ang The Message Tabernacle. Dahil lahat ng sasabihin dyan, ipapangaral sa noon na yan, hindi invento. Yung ginamit dyan ng mga ngaral, hindi naging invento yan. Sabihin, nagbabasa yan, simula Lunes hanggang Linggo, nagbabasa yan. Amen. Hindi yan nangungopya sa ibang pastor, hindi yan umaatin ng mga ministerial meeting para kumopya ng mga PowerPoint. Siya pa ang pinokopyahan. Para umikot sa Pilipinas, yung mensahe na yan. Original ang mga mensahe dito sa PM. Hindi ito mga pinopya lang galing sa mga ministerial meeting. Amen? Kaya, sa Transformation 1965, dito matututo kayo na malaman kung sa dito sinabi sa Power Transformation 1965. Kasi mababasa nyo eh. Kung meron kayong photographic memory, mas madali yung ma-share ang message kahit hindi nyo hawak yung cellphone nyo. Sinabi ko sa Power Transformation 1965. Ano sinabi? Ito sinabi ko doon. You notice the second Eden. Yan. Sa baba ko na. Is two Edens. Okay? How this Eden has tried to type, just like Satan did at the beginning. Even the real Eden, the first Eden. Kaya yung real Eden, the first Eden. Okay? Here notice the second Eden. Type close to the first. Tinitipo. Kaya yung second Eden, itinipo lang siya sa first Eden. Pero nangyari lahat yung ginawa ni Satanas sa loob mismo ng original Eden. Doon siya nag-take control, doon siya nanalo. Okay? Kaya, sabi niya, is to be dead. So, meron ba? Meron. Pero yung isa ay in spiritual sense. Kasi isa lang naman yung original Eden. Kaso nga, nangyari, nag-conquer. Tanim siya sa loob ng mga wrong seeds. Literal and spiritual. Nakapagtanim siya kay Eve sa loob mismo ng Garden of Eden na serpent seed. Amen? So, yan po yung ating part 1, 2 Edens. At siguro, yung part 2 ay sunod na linggo na natin tatalakayin. Tingnan natin kung ano yung nangyari talaga doon sa Garden of Eden, kung paano nadaya si Eva. Sabi siya ng salita paano nadaya si Eva? Kung meron silang holy veil, kung meron siyang asawang lalaki na si Adan, ano siya madadaya kung nabantayan siya ni Adan all the time? Di ba? Walang makakasigit sa asawa mo. Amen? Pero nasingitan si Adam. So tingnan natin kung paano ang ginawa diyan sa loob ng Eden. Kaya